Eto mga kapatid, may lumabas na ulat mula rito sa China Observer na sinabing bago pa man mangyari etong pagsugod ng Amerika dito sa Venezuela at sa pagkakaaresto dito kay Maduro, merong isang Chinese expert, military expert, China military expert ang nagsabing hindi mga kapatid maglalakas ng loob ang Amerika na pasukin ang Venezuela. Dahil unang-una daw nakaporma na ang mga air defense system ng Venezuela mga tol. At nakaabang na sila sa Amerika. Sabing gano'n ng China military expert. Pero para silang sinampal ng katotohanan nang mangyari na nga overnight. Sumalakay ang Amerika at naaresto at nadakip etong si Maduro. Naku po, pag-usapan natin to mga tol. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Tulad ng dati, magbibigay tayo ng reaksyon, komentaryo, opinion mula rito sa video na makikita natin online. Ang channel niya ay China Observer mga tol. Sabing ganon, China's military expert slapped in the face. Sinampal. US won't dare touch Maduro, now mocked everywhere. No, matapos niyang sabihin na hindi daw maglalakas ang loob, sabing gano'n, US won't dare touch Maduro. Pero nakita naman natin kung ano nangyari, di ba? In a shocking turn of events, the news of Venezuelan President Maduro being captured by US Special Forces overnight has stunned the world. This operation not only reshaped the international political landscape but also sparked a wave of backlash in Chinese public discourse. Chinese military eksperto who had confidently claimed that the US wouldn't dare to take military action and that Maduro had nothing to fear. Wala daw dapat katakutan si Maduro. Hindi daw maglalakas ng loob ang Amerikang galawin siya. Alam naman natin kung anong nangyari. So ito'y hindi balita mga kapatid. Ito'y pangyayari na nabibigyan lang natin ng reaksyon. Samahan ninyo ako mga tol. Pwede rin kayong magbigay ng komento sa ibaba. No? Bago natin to simulan, syempre kung bago ka pa lamang dito ay nagbibigay po tayo ng reaksyon, komentaryo sa mga kaganapang naganap na o pwedeng maganap pa sa hinaharap. No? Nagbibigay tayo ng komento dyan. Kung trip mo yung mga ganyan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood, syempre sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 223,000 followers na po tayo. Maraming salamat. Syempre, tinuturing ko mga bagong kaibigan yan, mga bago nating followers. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. In a shocking turn of events, the news of Venezuelan President Nicolas Maduro Ito yung actual footage. being captured by U.S. forces overnight has stunned the world. Ito yung asawa niya. Ito yung nasa likod. Asawa ni Maduro. This operation not only reshaped the international political landscape, but also sparked a wave of backlash in Chinese public discourse. Chinese military experts who had confidently claimed that the U.S. wouldn't dare to take military action and that Maduro had nothing to fear have quickly become the subject of widespread ridicule. Actually, ang daming nag-backlash no, sa China. Ang daming nag-backlash sa China mga tol. Unang-una, yung kanilang JY-27 na isang radar system na inano nila sa Venezuela, sinupply nila sa Venezuela, hindi gumana, 'di ba? Tapos eto naman yung mga Chinese expert daw na sinasabing hindi maglalakas ang loob ang Amerikang galawin si Maduro, kaya ligtas si Maduro, sabing ganoon. Kaso eto na nga ang nangyari. So ngayon, marami ngayong umaano sa kanya. Marami ngayong parang sumasampal ng katotohanan sa kanya. Ewan natin kung anong masasabi nila, no? Panoorin natin. Repeated failed predictions have completely undermined their credibility. For instance, Li Li, a special commentator for Eto. CCTV and a professor at China's National Defense University, had praised Venezuela's military strength just a month ago. She asserted that with Russia's S-300 air defense system in place, the U.S. would at least avoid entering Venezuelan airspace. With at least daw yung Russian airspace defense system, 'di ba? Doon pa lang daw na nakaposition na yung mga Russian air defense system, iiwas na ang Amerika na pasukin itong Venezuela. Sabing ganun, itong Chinese expert na to. No, sinabi niya to a month ago, bago pa mangyari itong pagpasok ng Amerika dito. Delta Force mga tol yung pangalan nun, no, nung
forces ng Amerika, special forces ng Amerika na trumabaho kay Maduro, mga tol. So dito pa lang daw sa mga Russian air defense system, hindi na maglalakas ng loob pumasok ang US. Sabi ng isang eksperto. Actually, minsan naman talaga sumasablay ang mga eksperto. Kahit nga rito sa Pilipinas, di ba, meron tayo mga so-called expert na nagsasabing minsan mga analyst nagsasabi, mas nakakatakot ang militarisasyon ng Amerika dito sa Pilipinas kaysa sa ginawa nila rito sa sa Venezuela. May mga ganun-ganun pa tayo naririnig, di ba? She even stated that the U.S. would not dare to launch a ground attack on Venezuela, as it would be deterred by the country's military power. Kumbaga parang sinasabi niyang hindi maglalakas ng loob ang Amerika, matatakot yung mga yan. Ang daming nakabantay sa kanila, daming naka-attack sa kanila, di ba? They wouldn't dare, no? To operate. Similarly, Du Wenlong, Ito pa si Du Wenlong pa, military commentator on CCTV. another military commentator on CCTV, had claimed that the U.S. will never send ground forces. That the US will never send ground forces, sabing ganon. Military commentator on CCTV had claimed that the U.S. will never send ground forces, fearing to get stuck in Venezuela's People's War, unable to extricate themselves. In the eyes of Chinese experts, Venezuela, which was considered to have formidable military strength, was not only unable to fend off U.S. Special Forces, but had its president captured with ease. The much-hyped S-300, touted as a game-changer, proved to be useless in the face of U.S. electronic warfare and saturation attacks. Mga hindi gumanang mga weapon system. It never even had a chance to power on, rendering it completely ineffective. Na hindi man lang nagkaroon ng chance ang mag-power on. My God, ano mga silbi nito mga to? It never even had a chance to power on, rendering it completely ineffective. This turn of events has not only exposed the flaws in Lily's prediction, but has also shaken the confidence of many who blindly followed these so-called experts. Yun nga lang kasi talaga maaapektuhan yung credibility nila as so-called experts, di ba? Kasi kung eksperto ka tapos magpe-predict ka ng mga ganito mga bagay tapos a month ago o a month after biglang sasablay yung mga predict mo, sino pang maniniwala at sino pang sa'yo, di ba? Magpapapaniwala dun sa mga sinasabi mo. Katulad na lang halimbawa ng mga napapanood nating mga nagsasalita na if US want war, China will give them war, di ba? Tapos may mga sinasabi pa silang China will wipe them out. May mga ganong eksperto din nagsasalita. Well, napapanood lang natin sila. At the same time, binibigyan natin sila ng reaction. Pero ano kaya ang reaksyon ng ibang tao dito sa mga eksperto na to, no? The reality has shown that the experts' forecasts were completely detached from reality, leading to mockery and criticism online in China. Ayun na, nakatanggap na sila ng kritisismo. 世界著名军事 Sa mismong mga kababayan pa nila. The world-renowned military expert, Lily. Eto, kilala daw sa buong mundo. Itong military expert na to, si Lily, pointed out with sharp insight that the US wouldn't dare to take action against Maduro. 一针见血地说， The world-renowned military expert Li Li pointed out with sharp insight that the U.S. wouldn't dare to take action against Maduro. The reason is simple. Venezuela is not Syria, it's not Gaddafi, and it's definitely not Saddam. Trump would need to think twice before taking action. Kailangan daw mag-isip ng 2 beses ni Trump bago kumilos. In the program, Li Li explained that the U.S. was hesitant to intervene in Venezuela due to the power behind it. Sabing ganon ni Lily sa programa niya, pinaliwanag niya na nag-hesitate daw ang US. Ibig sabihin sila. Ano ba sa Tagalog ang hesitant? Parang nag-aatubili. Tama ba? Nag-aatubili. Huwag kang mag-atubili. O parang gano'n, nag-aatubili. Hindi ko alam kung tama yung Tagalog ko, mga tol. Kumbaga parang nagdadalawang isip pa sila na pumasok o intervene ng Venezuela dahil daw sa puwersa na meron ang Venezuela, sabing ganon. Li explained that the U.S. was hesitant to intervene in Venezuela due to the power behind it. With the S-300 already in place, they were just waiting for Trump to make a move. With the S-300 already in place, ito yung sa Russia, they were just waiting for Trump to make a move. Naghihintay na lang daw, na kumilos si Trump. Nakaposisyon na daw itong mga S-300 na to, na in reality, wala namang nagawa. So do you think our expert Lily got this prediction right this time? So you think our expert Li Li got this prediction right this time? 部分军事专家、军事博主
你们啊， Some military experts and bloggers, it's time for you to retire. Some military experts and bloggers, time for you to retire. Stop making reckless analysis. Stop making reckless analyses. You can make one mistake, maybe even two, but 3 times? Every time? Don't you feel embarrassed? Ooh, pwede kang magkamali. Isa, dalawa, pero palagi. Diba? Mahiya naman, sabing ganun. Didn't you say that the US wouldn't dare to intervene in Venezuela? Well, guess what? They've already made their move and took the guy away. Want to come out and analyze this again? You're misleading the public, and that can cause real harm. Experts, you need to live in reality and stop making things up. Kailangan na daw nilang mabuhay sa realidad, no? Ano ba yung realidad, mga tol? 'Di ba? Na hindi ganun talaga kalakas ang puwersang pumipigil dito sa puwersa ng US, at dito na ipapakita at na-demonstrate palagi ng US na talagang malakas sila. Na pagpaplanuhan nila yung mga bagay na gusto nilang gawin ng maayos at na-execute nila rin ng matagumpay, katulad na lamang nito. Ito yung isang matibay na halimbawa, mga tol, kasi in history, 'di ba? Kasi kapag mayroong gustong kuhanin ng Amerika, like for example Gaddafi sa si Saddam, nagkakaroon talaga yan ng digmaan, nagkakaroon talaga yan ng hindi ganun kadali, lalong-lalo na kung ang target nilang tao hindi naman basta-basta tao lang. 'Di ba? Yung pinakamataas sa isang bansa na protektado 24/7. Biruin mo, mga tol, 24/7 protected yan. Hindi naman kasi ordinaryong tao lang yan eh. Hindi nga siya basta-basta negosyante o mataas na tao lang sa isang bansa, kundi siya yung pinakamataas. Biruin mo, isipin mo na lang kung anong klaseng security meron yan. Hindi ka nga makakalapit basta-basta dyan. Pero trinabaho lang siya ng US overnight. Diba? Overnight. Ay, kahit nandun pa mismo sa bansang yon yung sinasabi nilang S-300 na Russian Air Defense System, nandun pa yung ipinagmamalaki ng China na kanilang radar system. Diba? Tapos meron pa silang mga kung ano-anong mga military na nandiyan dyan. Pero wala. Overnight lang, mga tol, pinasok sila. Unlike dati, diba? Halimbawa, kinuha ng US si Saddam. Diba? Nagkaroon din ng gera yun. Saddam Hussein, umabot ng 8 taon yun, mga tol. Diba? Napakalaking damage din ang natanggap ng Amerika doon sa kanilang mga kasundaluhan, kasi marami ding nasawing mga American soldier doon. Ganon din kay Gaddafi. Pero dito kay Maduro, mga tol, diba? Under Trump, overnight lang. 美国呀，这次打的不只是委内瑞拉。 This time, the US isn't just targeting Venezuela, they're also sending a message to these Chinese military experts, none of whom got it right. O ito mismo, galing mismo sa isang Chinese. This time, the US isn't just targeting Venezuela, they're also sending a message to these Chinese military experts. None of whom got it right, no? Walang tumama sa kanila, mga tol. Ito isang mensahe ng US, sabi nga gano'n ni Trump, na talagang malaki pa rin ang puwersa. So ito, mga tol, hindi biases to, no, sa US, kasi ano makukuha nating report? Ito yung mga napapanood natin at nang nakikita natin na talagang dun pa lang sa ipinakita nilang pagkuha nila kay Maduro, nalamangan nila ng husto, kasi yung langis na galing sa Venezuela pumupunta sa China, pumupunta sa Russia, sa Cuba, 'di ba? At saka sa iba pang lugar. Ngayon hawak-hawak na ng Amerika. So parang nautakan lahat silang ganun ni Trump. Ngayon nga may bagong banta si Trump sa Cuba, aalisan sila ng oil supply. Napanood nyo na ba yung balitang yon, mga tol? Balak alisan o nagbanta si Trump dito sa Cuba. 'Di ba? So ngayon, mga tol, bilang isang tao na nanonood din sa mga kaganapan dito sa ating daigdig, ano ang iyong masasabi sa ipinakitang puwersa ng Amerika? At eto nga'y parang sabi nga rito sa title, China's military expert slapped in the face. Parang sinampal daw sa mukha, kasi yung kanilang mga predict, yung kanilang mga sinabi sa television, kanilang mga sinabi sa programa na the US won't dare touch Maduro, wala. Sumablay lahat. So ngayon, nakatikim sila ng backlash. Ano masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo, mga tol, sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.